Yung mga foreign manufacturers, pinapaboran nyo na mabigyan ng tig 9 billion pesos para mag-produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Dahil may kickback kayo pag foreign manufacturers, especially from China. Pag sa local, wala kayong kickback. May expose kayo. So, ibig mong sabihin, hindi qualified itong mga local manufacturers natin na for the past 77 years, silang gumagawa ng mga jeepney. 77 years na kaming gumagawa. Tapos tatanungin nyo kami kung nagka-qualify kami. Maliwanag pa sa sikat ng araw, ang dahilan kung bakit pinapaboran yung foreigners. Kasi may korupsyon. Wala na po na PUB modernization program. Suspended po muna yun. Palagay ko, I can get a majority support from my colleagues na pagpapile ko ng Senate resolution para isuspend na itong PUB modernization program na ito. Mr. Chair, Senator Erskine. with your indulgence, maganda po naman yung mungkahi po ng Senate President Escudero. Pero now it seems that now that we are after this hearing, marami pa talagang problema kinakailangan ayusin. But hindi naman po tayo tutol sa modernization per se. Kasi kung ito'y magiging maayos, magiging epektibo, lalo na ngayon that we are pushing for mass transit, dapat nga po, sabi ko kanina, consolidated, coordinated po ang mga rota ng buses, ng jeepney. Ang akin lang pong siguro naisip, Mr. Chair, that while we are still fixing the consolidation, the rationalization of the routes, na ito talagang masilimuot pang problema, sana po maiayos muna ito. Tapos yung supply problem and yung pong huling binanggit ng Senate President natin kanina is a financing scheme will be the key. Kasi po, Mr. Chair, yung 2.5 to 2.8 million, napakalaki po nun. At kung hindi natin maiayos ang financing scheme po nito na maging affordable at kaya po ng mga operators at jeepney drivers, ay hindi po ito magte-take off. And I think those three. Now, again, consolidation, rationalization of the routes, kailangan may ayos po ng LTFRB, DOTR, yung supply at yung pong huli, yung financing scheme po ay still fixing all of these three problems that I have identified. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator. Senator Tolentino. Mr. Chair, I associate myself fully with the motion given by the Senate President and the supplemental motion given by Senator Ejercito. Naniniwala po ako na marami pa palang butas na dapat ayusin. Halos kilala ko po lahat ang personalities na naririto sa habang panahon ko po. Sina Boy Vargas, sa habang panahon ko po sa lansangan, nung ako po ay MMDA. So naniniwala po ako ngayon that it would now appear that this is a bureaucracy-initiated crisis seeking a bureaucratic solution. So sa ngayon po, yung mungkahi ni Senate President, nagmula po sa mungkahi ng ating chairman, Senator Tulfo, ay aking pinapangalawahan yung motion ni Senator Ejercito na suspindihin muna ang jeepney modernization program. In the meantime, while all other heads are looking for the appropriate formula to seek ways to end this bureaucratic-made crisis. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Tolentino. So, taking into consideration the motion of the Senate President to consider this matter for further study, the Chair deems it proper to suspend this hearing, and therefore, I will file a resolution to suspend the modernization program. So, wala na po na PUB modernization program. Suspended po muna yun. Wala na po. But anyway, sige. Meron pala ako isang tanong, Sorry. Mr. Chair. Sa BOI, nandito man taga BOI? Board of Investment? Meron ba? Yes, Mr. Chair. Kanina ko pa gustong tanongin ito, nakakalimutan ko lang. Ayon kay Mr. Elmer Francisco, nagbigay kayo ng 9 billion pesos sa mga foreign manufacturers para mag-locally produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Right? Is that an accurate statement? Yes, okay. Mr. Chair. And then tuloy ko. Tapos, hindi sila nakapag-comply. You follow me? Tama pa rin? Hindi sila pag-comply. Yes or no lang? Per our information,
were able to enroll in the program, and In short, hindi sila nakapag-comply. they complied, Your Honor. They comply. Mr. Chair. Nakapag-comply sila. However, nung humingi si Mr. Francisco sa BOI para sa programa na ibinibigay nyo sa mga foreign manufacturers, dinecline nyo. Pinapaboran nyo yung mga foreign investors, foreign manufacturers. And yet, yung mga local, ayaw nyong pagbigyan. Bakit? Corruption ba itong pinag-uusapan natin dito? Mr. Chair, per the IRR of EO 182 or the CARS program, a separate MC must be issued providing for a period within which to apply for enrollment No, in sir. the program. No, sir. Yung mga foreign manufacturers, pinapaboran nyo na mabigyan ng tig 9 billion pesos para mag-produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. When in fact, meron na tayong mga local manufacturers na who's been doing this kind of thing. They've been in the business for 77 years, sabi pa nga ni Mr. Francisco nung last hearing. And yet, hindi nyo sila kinonsulta, hindi nyo sila pinaboran. Sila dapat ang inuna ninyo kaysa yung foreign manufacturers. Bakit? Ako, may sagot ako dyan. Dahil may kickback kayo pag foreign manufacturers, especially from China. Pag sa local, wala kayong kickback. May expose kayo. Yun eh. Kaya palagi nyo pinapaboran itong mga foreign manufacturers tulad ng China at Russia because malakas magbigay ng kickback mga to. Yun lang yun, sir. Mr. Francisco, gusto kayo sabihin, sir? Yes, Mr. Chairman, salamat po. Yan po yung tinatawag ng CARS program na noon pa po, nakikipagpulong kami, pabalik-balik ako sa opisina ni ASEC Mulong Manlapig na head ng CARS program. Tinatanong ko, di ba, bakit yung mga foreign manufacturers, binigyan mo ng 9 billion, dalawang foreign manufacturers? So, 18 billion po. 18 billion. Kasi 27 billion yung budget eh. Meron pang isang slot. Bakit ayaw nila ibigay sa amin? Paulit-ulit ang kami doon. Tinatanong ko, wala akong makuha sagot. Wala akong makuha sagot. Bakit? Bakit ayaw nyo bigay sa local manufacturers? Hindi ko naman inaangkin yun. Ako nga, totoo lang, hindi naman ako humihingi ng ayuda galing sa gobyerno. Dahil 77 years na kami gumagawa ng jeep, ako 32 years na personally. Hindi naman kami humingi ng miski isang piso galing sa gobyerno. Pero bakit yung foreign manufacturers, binigyan nyo? Kami hindi. Si Mr. Saraw nandito, binigyan ka ba ng 9 billion? 9 pesos? Wala rin. Walang binigay sa amin ni piso. Hinihigi namin yon. Ngayon, after nung first na nandito tayo na nag-hearing, nagkaroon ng consultation. Kumontak sa akin si Yusek Aldaba ng DTI. So, para magkaroon ng usapan. Diba? So, ang hinihingi namin ngayon is, like, for example, localization ng parts and components. Para lahat ng components dito natin gagawin sa ating economic zone na ginagawa sa Camarines Norte. So, yun yung hinihingi natin, localization ng parts. Pwede ba kaming mabigyan ng BOI hindi kami humingi ng higit pa doon? Pero yung katulad lang na binigay nyo sa foreign manufacturers, pwede bang maibigay nyo sa local manufacturers? Yun ang tanong natin. Okay, BOI. Ang sinasabi niya, para maging maiksi tayo, kung nabigyan niyong pabor ang mga foreign manufacturers, bakit hindi niyo bigyan ng pabor ang mga local manufacturers? Mr. Pwede Chair, ba maibigay niyo isang slot sa kanila? kasi Mr. Chair, yung CARS program has its own requirements for qualification under the program. But under the CREATE Act and under the MVDP, they may qualify for registration and avail of the incentives. They may Mr. qualify. Yes, So, Mr. Chair. Mr. Francisco, you are qualified. They may qualify. So, kung qualified sila, ba't di mo bigay sa kanila isang slot, yung 9 billion? Meron pala kayo naibigay ng 18 billion Sir, sa foreign manufacturers. I'm referring to the CREATE Act and the MVDP. Anong Clean Air Act? Under Anong Clean Air Act? Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act, which provides for incentives for qualified enterprises. So this is different from the CARS program, Mr. Chair. Anong Clean Air Act na sinasabi niyo po, Mr. Buluran? CREATE Act po, Mr. Chair. Trade? CREATE, short for Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act, or RA 11534.
So Okay. under this law po, those activities that fall under the Strategic Investment Priority Plan may qualify for registration and avail of incentives under the CREATE Act po. Okay. Hindi ba kayo nag-avail, Mr. Francisco? Wala pa silang ganon, Mr. Chairman. Nung last na consultation namin, last week lang yon, with DTI, BOI, UNIDO, CAA, GEF, as requested by Yusek Aldaban ng DTI, wala pa silang ganon. So, ang latest pa sa ngayon, yung previous is yung CARS program na hindi kami isinali. Hindi kami sinali. So, yun lang. Yung dalawang foreign manufacturers lang Mr. Buluran. ang inalaw nila. But So, the- ngayon, wala pa silang bago. Mr. Buluran, ba't hindi sinali yung mga local manufacturers natin? Mr. Chair, under the CARS program, there are certain qualifications that Ano nga must po be- yung, kanina ka pa paulit-ulit, makulit ka na, certain qualifications, define qualifications para sa'yo. So, ibig mong sabihin, hindi qualified itong mga local manufacturers natin na for the past 77 years, silang gumagawa ng mga jeepney. Firstly, Mr. Chair, they were Tapos sasabihin nyo ngayon, qualified yung mga foreign manufacturers, they don't even know how the jeepney looks like. Kung hindi pa siguro nila nakita sa drawing lang sa picture. And yet, they're qualified. At itong mga local manufacturers natin, they are not. Kaya nga hindi sila pinaburan, hindi sila pinakinggan. Come on, Mr. Buluran. Mr. Chair, let me first provide a background on what happened in the case of Francisco under the CARS program. This information was actually, we actually got this from the Project Management Office, which previously administered the CARS program. Sir, pakidiretso na sir, pakiksa, gutom na ako. Bakit hindi nyo pinaburan ang local manufacturers natin at ang pinaburan nyo ay yung mga foreign manufacturers? Pakisagot lang po diretso. Mr. Chair, Bakit po? according to the PMO, they were not able to file their application for enrollment within the period provided. Jeez. Mr. Francisco. Hindi totoo yun. Hindi Napakalaking kalokohan nun. Kaya nga, parati ako nakikipag-meeting sa pamunuan ng CARS program. Kasi haba-habang problema na yan sa BOI. So, sa tagal namin, napakahaba na ng history namin, ilang palit-palit na ng mga tao sa BOI. Kasi mula 1990s pa lang, iniipit na kami ng BOI. So, what can we expect? Di ba? Alam mo, Mr. Buluran, napaka-flimsy, shallow yung binigay mong reason kung bakit hindi sila qualified because they didn't beat the deadline. They weren't able to file their application on time. Paulit-ulit nga sila nakikipag-coordinate sa inyo, hindi nyo pinapansin eh. Mr. Chair, Baka they don't meet the qualification para sa inyo para mabigyan si Eddie. Kailan po si Eddie? Kailan niyo po? Eddie, ikaw? Ay, kasabihan sa kanto, kalye. Yun sir, yun eh. Hindi, kanina, sorry sir palaging pinapaboran ang mga foreigners, foreign investors, foreign manufacturers, kaysa sa local. Although lang I'm not against sa mga foreign investors, pero dapat nasa tama lang. In this case, dito sa Jeepney Modernization Program, pinapaboran yung mga foreign manufacturers because merong kickback. Kita mo, 2.4 million pagkamahal-mahal na sasakyan. Samantalang pag si Mr. Francisco, magkano kung sakali yung inyong jeep na gagawin? Yung tunay na jeepney natin, 1,997,000. Kaya humihingi kami ng ganyang incentive galing sa gobyerno para mas lalo pa natin mapababa yung presyo. Yung 1,997 na yun, bababa pa yun ng mga 30 to 40% when we localize all of the components. Meron tayong capabilities. Hindi na natin kailangang improve yun. Lumabas ka lang dito, makikita mo yung mga orange na tumatakbo dyan ng mga Pinoy. Kami may gawa nun. Simula 1970s, hanggang ngayon tumatakbo pa rin. So ang kailangan lang namin ay kung hindi kami tutulungan ng gobyerno, ay wag lang kayo magpabigat. Yun lang hinihilig namin. Pero kung makakatulong kayo sa amin, mas makakabuti yan para sa mga operators natin. Kasi bababa ng husto yung presyo, marami tayong mabibigyan ng trabaho ng mga kapwa natin Pilipino. Yun ang pinakamahalaga dito. Kaya ibigay natin sa mga foreign manufacturers na sila yung nagkakaroon ng trabaho. Yung kita, dun pupunta sa bansa nila. Dapat dito sa atin, parang umunlad yung bayan natin. It's our chance to modernize and to industrialize na tinatawag. Yun yung pinakamahalaga dito. So, kami, noon hindi kami humingi ng pera. Pero binigyan nyo yung foreign manufacturers. Dapat, bigyan nyo rin kami.
yung local manufacturers. Hindi lang para sa akin, pati si Mr. Saraw. Nandito, 77 years na kaming gumagawa. Tapos tatanungin nyo kami kung nagka-qualify kami. Di ba? Parang hindi natin ma-connect eh. Walang connection. Qualification, dapat nga, nung nag-consultation kami nila Yusek Ortega, yung sa bagong COC, nag-request ako, dapat meron tayong grandfather clause. Ano yung grandfather clause? Dapat merong konting incentives yung mga 50 years or older na gumagawa ng mga sasakyan na ibang yung certain requirements dapat i-waive na eh. Parang hiningan mo yung Filipino citizen ng birth certificate. Parang ganon. So ba't mo kami hihingan ng mga requirements na iba na hindi naman kailangan? So ang nire-request ko noon kay Yusek Ortega, susunod kami doon sa PNS. Bigyan mo kami ng COC, pero accept mo na kami doon sa requirements na Muten academic. Kasi ang tagal-tagal na namin gumagawa ng mga sasakyan, then sasabihin mo hindi kami nagko-qualify. Sigurado ako kung sumasakay ka ng public transportation, nakasakay ka sa isa sa mga gawa namin. Or mas marami pa. Kasi lumiyon ka kaliwat kanan, ang daming gawa ng Francisco Motors. Always, sir. Yes, always. Tapos hindi kami nag-qualify. Yeah. Kaya Sir, Mr. sorry, Buluran, Mr. excuse me. Mr. Buluran, nakaka-insulto nga naman na sila yung gumagawa ng mga jeepney natin dito. Sila nakakaintindi kung paano gawin yung traditional jeepney natin. And yet, sila ang ayaw yung suportahan. Ang susuportahan nyo, foreign manufacturers na gagayahin yung jeepney natin, na they will come up with the jeepney na yun ang gagamitin natin dito. So, in short, parang lokohan, sir eh. Lokohan. Papaboran yung local versus papaboran yung foreign versus sa local, na samantalang itong local, pagkatagal-tagal na ginagawa yung paggawa ng jeep. Anyway, this is what I want you to do, Mr. Buluran. Makipag-usap kayo kay Mr. Francisco at kay Mr. Sarao tungkol dun sa CARS program, BOI CARS program. I want you to give them priority over these foreign manufacturers. Dahil kapag nabalitaan ko ulit at marami ka pang cheche-bureche, tatamaan kayo sa amin dito sa Senado. Mr. I'll make Chair, sure of that. We're always open for a meeting with Mr. Francisco. Exactly. From now on, closely coordinated, makipag-usap kayo. Ayoko na marinig na hindi nyo sila pinapansin. Ang pinapansin nyo, palagi yung foreign manufacturers. At huwag nyo na insultuhin kami, huwag nyo kami insultuhin sa Senado na kaya hindi sila isama dahil they weren't able to beat the deadline. Hindi sila nakapagpasa ng application. Bullshit. That's horseshit. Okay? Huwag na tayo maglokohan. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang dahilan kung bakit pinapaboran yung foreign manufacturers. At nasabi ko na kanina, gusto mo ulitin ko ulit? Kasi may corruption. Okay?